Pamilya nga, kayang lokohin, what more kaibigan ka lang. Yan ang sabi sa akin ng kaibigan kong isa. Na naisip ko, oo nga, no, alam nyo, ang dami ko talaga na-realize lately. As in. Kasi nabanggit ko nga yung parang sinabi sa akin na bago ako mag-travel, or bago ako mag-travel, sabi na, sis, alam kasi nung ganito, ganyan, nung ate na bumili ng house nila, ate ng asawa niya, kasi binilan sila ng bahay dito malapit din sa amin na dapat ngayon magiging business hub namin. So ito na nga yun. So, share ko lang to guys kasi something lang na-realize ko na oo nga no, pamilya nga nila naluloko ng ganun, what more ako pa kaya nakaibigan lang ako. Sabi niya na hindi alam kasi na na may business and all, na may business partner sila, na nagbi-business na sila, baka daw kasi i-ask sila na makihati sa house or sa monthly non, kasi alam ko binigyan sila ng pang down non, tapos ipapag-ibig. So pag ganoon pala sa pag-ibig, pag hindi ka pa nakukuha na, or kapag hindi ka pa nakukuha na ng bahay, so yung pagkakaalam ko, sabi niya magkakaroon ng parang 8% or something yung agent ba or something, yung nagbibigay sa kanila ng 8% monthly kapag hindi pa sila nakahanapan ng bahay. So parang feeling ko hindi niya yun pinaalam sa ate nung bumili ng house. Kasi yun yung inaasahan niya, na sabi niya na may hindi pa daw nare-remit lahat sa kanya. Pag daw nag-travel kami, ibigay sa kanya, mga malaki pa yun. Solve daw kami, may sobra-sobra kami, parang ganon. So, nakwento ko yun dun sa isang kaibigan ko na ganun yung nangyari, na sabi pa nga na parang, tsaka naisip ko na if ever man na maglagay kami ng business hub dun sa house na yun, baka mamaya magbabayad kami ng kuryente, of course kami gagamit, pero baka mamaya sabihin niya na ay maghati rin tayo sa upa or sa monthly nito, since ginagamit naman natin. Possible na mapunta lang sa kanila yon, hindi dun sa ate, kasi dun pa nga lang sa hindi pag-alam na may monthly silang nakukuha dun. Tapos if ever gagamitin namin as business hub, kasi hindi naman nila titiran kasi may bahay sila nakasama ngayong dun sa church ng bahay nila. Naisip ko na baka nakalimutan yung sinabi niya sa akin na wag kong sabihin, kasi daw sabi niya hindi alam na may business sila or kumikita sila dito, baka daw baka daw ipaghatiin or i-demand sila na maghati sa monthly sa house, parang ganun. So naisip ko na shucks, oo nga no, yun kapamilya yun. Doon nga hindi nila naisip na bibilan pa sila ng house Tapos naloloko pa nila ng ganun, or naloloko pa niya ng ganun na hindi niya dinideclare na may monthly pa pala makuha. Hindi naman sa kanilang pera yun. 'Diba? So what more ako pa kaya na kaibigan? So hindi na ako magtataka guys. Parang nung sinabi sa akin nun, na pinarealize sa akin na ano ka ba sis? Yun nga sariling pamilya, niloloko na, ikaw kaibigan ka lang. Mas na-hurt ako. Na parang, oo nga no. Tapos imagine niyo kapag natuloy yung business hub na yun. Siyempre, ako naman, hindi naman issue sa akin yung mga ganyang pera-pera na yan. Sabi ko, sige, kung kailangan, anong kayang bayaran, like kuryente, or yung bahay, makihati tayo. Siyempre, ginagamit natin yun. Doon kami, sa hapon, doon kami business. Baka nga sabihin niya na, na lang, sige, hatian na lang natin ng months, di naman niya diba? Yun ngang monthly, diba? Hindi niya sinasabi dun sa ate. What more, ito pa kaya? So, parang naisip ko na, shucks, ang daming pumasok sa isip ko na parang, grabe, no? Parang for 6 months, na talaga ako, na parang, anong nangyari? Parang, na-hypnotize ba ako? Pero, thank you, Lord, sa mga taong ginagamit niya ngayon to guide me talaga na ma-realize tong mga bagay-bagay. O minsan na lang, nare-realize ko, nag-usap kami, kaya napapaganoon ako. Kaya pala, daddy, kaya pala, ganito pala. Ganun ako palagi ngayon. Ang dami ko nare-realize na ang sakit lang din sa feeling na, shucks, grabe yung pinagkatiwalaan ko. Parang nabudol ako dun So, kaya ingat kayo. Pero ako, sobrang confident ako na
Alam nyo, nagtiwala lang talaga ako. Pero buti na lang, hindi ako katulad na kaibigan din dati na parang ang dami kong sinasabing negative things sa mga taong hindi naman niya kilala or what. Buti na lang, walang ganon. So, alam mo yun na parang, although natutuwa ako kasi about business, about life yung pinag-uusapan namin, pero ibang tao, never kami nag-usap yun. In fairness naman, yun talaga. Never kami nag-uusap ng sisiraan na makatulad dati na matatakot ka na gantuhin yung kaibigan mo kasi marami siyang alam tungkol sa mga sinabi mo sa ibang tao. Wala eh. Confident ako na parang kung may nakwento man ako pero hindi sa mga tao na malalapit sa akin, wala siyang alam dun. Lalo na yung kung sino talaga yung natitira ngayon talaga. Wala siyang idea. Kasi wala naman akong sinabing anything bad. Even sa mga about sa mga assistant ko and all. Sobrang confident ako na alam niya na sobrang happy ako at grateful ako sa mga tao sa paligid ko na wala akong ginagawa sinasabing hindi maganda sa paligid ko. Alam mo yun. Pero na-realize ko lang na grabe lang, no. Tama nga, yung kaibigan kong isa ngayon nagpaparealize sa akin na, kaba, pamilya niya, niloko niya, ikaw pa kaya, sino ka? Na hindi ka naman niya kapamilya. Grabe lang. Ay, ang galing lang. Ang galing nung nangyari. Pero pag nakita mo siya, ang tahimik, parang di makabasag pinggan. Akala mo ako talaga loud ako. Kung ano ako, yun ako. Kung paano pumasok sa isip ko, sa puso ko, yun ang gagawin ko, sasabihin ko. Pero, nakakatakot pala yung mga taong ganun. Na akala mo mabibilib ko na napakakalmado niya. Nakakatuwa kasi parang sobrang calm niya. Yung pala nakakatakot.